So, let's explore Canada. Hindi man ganun kalaki talaga yung mapupuntahan natin. Bahagi lang, para lang makita ninyo yung ilang parte. Napakaliit na percentage lamang itong makikita ninyo. Kita nyo ba yun? Yan, ang kalsada ng Canada na dadaanan natin. Marami yan. So, enjoy! So, habang nagra-rise tayo, pwede tayong magkwentuhan, pag-usapan kung ano ba talaga ang nasa loob ng Canada. Hindi naman lahat maganda. May mga nakatago rin na hindi ganun kaganda. Katulad ng karsada na ito, hindi ito nakikita masyado sa social media kasi ang ibinablog ng iba, yung makinis lang na karsada. Pero meron palang ganito. So, normal na siya. Katulad na rin siya nung bansa natin na lubak-lubak pala. Talaga palang ang karsada ay normal na nasisira. Katulad din ng buhay-buhay ng mga tao. Hindi lahat tagumpay. Hindi lahat masaya. Hindi lahat tumatawa. Meron ding umiiyak. It is true that Canada is a beautiful country. Totoo yan. We cannot deny. Rich din ba? Yeah, it is rich. Kaya marami yung nagdi-dream na makapunta rito at makapagtrabaho. Pero sa kabila nung ganda na yan, sa kabila nung mga naririnig na maganda ang Canada, may hidden din siya. May hidden not so good. Pero hindi rin naman very bad. Katulad din ng ibang bansa, ang sarili naming bansa sa Pilipinas. Ang nakikita lang ay yung maganda. Ang nakikita lang, ipinakikita ng social media, yung maganda lang sa mata. So, dito sa episode na to, makikita ninyo at mararamdaman ninyo sa video yung kung ano yung nangyayari dun sa nakasakay sa bisikleta. Makikita nyo, nag-shake-shake siya. Kasi yung daan ay hindi flat. Maganda lang yung daan para dun sa mga malalaking sasakyan. Pero sa mga bisikleta, katulad ko, ay ramdam mo yung kalog niya. Lalo na dun sa highway, may mga highway na ang lalim talaga ng potholes niya, 3 to 4 inches na kapag hindi ka nag-ingat, siguradong tatumbling ka. Pero kahit ganun pa man, maaliw ka na lang dun sa ganda ng mga bahay na naglalakihan na mapapatanong ka, ano kaya ang trabaho nila? Ano kaya ang trabaho ginagawa ng mga taong nakatira dito? Ang lalaki na para bang akala mo simbahan sa laki. So anyway, si Noni Matsaba sa taga-Japan yata siya, nag-comment siya kasi na lucky daw, walang potholes yung dinadaanan ko. Gabi kasi yun, kaya hindi niya nakita. So ngayon, maaga siya, kahit freezing cold yung paligid, yung weather, nag-decide ako na mag-travel kasi ang ganda nung liwanag ng araw. So makikita ninyo yung ganda ng paligid, yung naglalakihang bahay. Residential yan, yung bahay na yan. Sa kabila ng ganda ng Canada na to, masasabing tunay na ano siya, dreamland. Dream country ng lahat, particularly sa Pilipinas. Meron tong may mga kwento na hindi na pinag-uusapan. So ngayon, ko sa inyo, pag-uusapan natin. Kasi ang dami nila, ang dami nung same story na nangyari dun sa mga nangarap na makapunta ng Canada. Na natupad naman. Ang siste, yung behind the scene ng mga pangarap na yan, kung paano siyang natupad. At kung paano o ano ang naging resulta nung pangarap na natupad dahil nakarating na nga, meron siyang after effect. Mabuti ba? Masarap ba? Maligaya ba? O may luha ba? Yan ang pagkikwentuhan natin ngayon. Merong isang ina na nakapagtrabaho ng Canada. Meron siyang 3 anak na lalaki na naiwan.
So, naging maganda naman yung resulta ng kanyang pag-stay sa Canada. Kaya pinangarap niya na makasunod yung pamilya niya. Yung isa, nakapag-asawa ng maaga at nagkaroon din ng 2 anak, hindi niya yun nakuha. Pero dahil nga malakas ang ekonomiya ng Canada noon, marami yung available na trabaho, nanginayang siya dun sa anak niya kasi bata pa naman. Kaya ginawa niya ng paraan na makasunod din yung anak niya at yung buong pamilya. So, para makapunta rin yung anak niya na may asawa, kinausap niya yung manugang niya para mag-apply ng Hong Kong. From Hong Kong, going to Canada. Naganap naman. Pagpasok niya ng Hong Kong, after 1 year, nagpasa na ng papel papuntang Canada at nakakuha naman kaagad ng employer kasi nga may backup na siya yung kanyang biyanan. So after 2 years, diretso na siya sa Canada. Pagdating sa Canada, 2 years bago mo rin makukuha yung pamilya mo para magiging permanent resident ka. Pag permanent resident ka na, and then yun, makukuha mo na. Wala namang hassle. Nakuha naman niya kaagad. Ang sad story is, nang makarating na yung mag-aama, yung apo at yung anak nung domestic helper na kumuha sa anak, ay meron ng hindi magandang balita, pero inilihim ng kanyang anak na lalaki sa kanya yung sitwasyon. Dahil pagdating niya sa Canada, kinausap kaagad siya ng babae na huwag umasa na magsasama silang dalawa dahil may mahal na siyang iba. May kinakasama na siyang iba. For 2 years time sa Canada, nakakuha kaagad ng iba yung babae. Hindi teary-eye si brother na nagkikwento, pero mararamdaman mo dun sa kwento niya yung kabutihan ng puso niya na hindi siya nagreklamo. Although naiiyak-iyak siya, gusto niyang i-report. Kasi sabi ko, bakit di mo i-report sa immigration para mapauwi siya? Ayaw niya, para dun sa 2 niyang anak. Tiniis niya. Imagine mo yung nasa kabilang building lang nakatira yung asawa niya at saka yung other man nito at nasa kabila sila kasi binibisita ng babae yung anak para lang daw sa mga anak, kaya siya nakikipag-usap pa dun sa tunay niyang asawa. Hindi alam nung nanay na may ganun ang sitwasyon. So ang akala nung nanay magkasama pa rin sila. Late na nang malaman ng nanay, pero tinanggap na rin nila, walang iskandalong nangyari. Nung malaman ng nanay, pinabayaan na lang nila. So until now, ang balita ko is sinisikap nung nagbabakasakali pa rin si brother na magkakabalikan sila. Pero naging malabo na kasi yung huling balita ko sa kanya, nagkaroon ng anak yung misis niya dun sa lalaki. Which is yung lalaki rin naman na napili, may iba ring pamilya. Meron ding asawa dito rin sa Canada. Kinuha rin yung lalaki na yun. So, parang samot-sari ba? Para siyang buhol-buhol na sinulid ang kasaysayan ng pag-ibig dito sa Canada na hindi na pag-uusapan. Hindi pinagtutuunan ng pansin. Pero yun yung mapait na katotohanan. Hindi lang naman nag-iisa si brother na may ganung kasaysayan. Actually, 2 sila na nakausap ko na ganun yung sistema. Pagdating kinuha nung asawang babae, pero pagdating dito, meron na palang iba. Kinukuha pa rin nila kasi naka-declare asawa. I-declare, kaya kailangang kunin. Wala silang magagawa. Eto namang isang brother, kinuha rin siya, pati yung anak niya. Pero ang pagkakaiba, hindi sinabi sa kanya na meron na siyang ibang mahal. Pinatira sila, umuwi sila sa isang apartment, nagsasama sila, pero hindi sila nagtatabi. Nalaman lang ni brother na sumisegue pala yung kanyang asawa, nung hindi ito dinatnan ng monthly period niya, nagulat siya. Bakit mabubuntis? Hindi naman niya ginagalaw. At saka lang umamin si
si wifey niya na meron na siyang iba. So, wala na ring magawa si brother kundi tanggapin na yung katotohanan kasi buntis na eh. Ang masakit lamang dun eh, nagtiis pa siya na magsama sila. So, nag-file siya ng divorce kasi buntis na yung babae, meron na siyang ebidensya para i-divorce yung babae. So, dinala nila yun sa court at nanalo naman siya. Sad kasi yung financial support from the government na nakukuha nung mga bata sana ay kinukuha nung asawa niyang babae. Eh, natalo na nga siya sa court, dapat mas malaki yung ibibigay niyang support at magbabayad siya kay brother ng malaki dahil dun sa damage na nagawa niya. Pero hindi na rin kinulit ni brother Der yung asawa niyang babae. Maawain talaga, malambot ang puso nila sa kanilang mga asawa. So, tiniis niya yung nasa kanya yung mga bata, nasa poder niya, at balita ko rin naman, nakuha niya yung support nung mga bata na galing sa government at konti lang yung hinihingi niyang sustento dun sa babae. Hindi niya punersa. So, thumbs up sa mga brother. Dalawa sila, pero marami pa yung iba pa. Kaya yung iba naman, makikita mo sila sa karsada, namamalimos. Nawala ng direksyon yung buhay. Marami rito yan, Pilipino na madungis, kung tawagin sa Pilipinas ay pulubi. Kasi siguro hindi nila kaya yung naging problema nila. Swerte lamang nila ng dalawang brother na nakilala ko. Strong yung determinasyon nila dahil sa anak. So, yun. Yun ang sikreto ng Canada. Hindi lahat nagtatagumpay. Nagtagumpay man pinansyal pero yung mga puso, duguan at maghihilom sa pagdating ng takdang panahon, maghihilom. Siguro yung unang brother na nakausap ko na bata pa, dinaan na lamang niya sa pag-gym. Yung isa naman, nanliligaw, pero wala pa siyang gana kasi nga siguro nasasaktan pa siya at takot pa siya na magmahal ulit. Pinapalaki lang muna niya yung kanyang mga anak, inaalagaan niya. Ganun dito. Yon ang sikreto ng Canada. So, ito namang third story. Kasaysayan ito ng isang ina na nangarap din na kunin ng kanyang pamilya. 2 anak na babae naman yung naiwan niya sa Pilipinas. Habang nandito siya sa Canada, siyempre meron ng messenger, nakakapag-usap sila nung pamilya niya. Habang nag-aalmusal siya, nagdi-dinner naman yung mag-aama niya. Nagkikwentuhan sila through messenger para sila magkasama. Masaya siyang kumakain ng almusal niya, masayang kumakain yung mag-aama niya ng dinner. So dahil medyo hindi ganun kabilis ang pagkuha niya dahil nani lamang siya, hindi siya nurse na malaki ang kita. Pinag-ipunan niyang mabuti yung 3 tao,
tatlo kasi sila, medyo mahal, medyo malaki yung gagastusin para sabay-sabay niyang makuha sana. So while habang naghihintay, ganun yung proseso nila, ganun yung sistema nila. Sa umaga, gigisingin siya ng mga anak niya through messenger, "Ma, kumain ka na, mag-almusal ka na, papasok ka." Ganun din siya. Naaalagaan niya yung mga anak niya through messenger. Pinapaalalahanan niya sa pag-school. Yung asawa naman niya, napapaalalahanan din niya, nakakausap niya na tungkol sa trabaho, nakakapagkwentuhan sila, mga problema, mga bagay-bagay. Through messenger. Nagkikita sila. Kumbaga tuloy-tuloy yung komunikasyon nila dahil sa messenger. Masyado kong ine-emphasize yung messenger kasi malaki ang nagawa ng messenger na ito sa buhay ng mga OFW at sa pamilya. Isa na nga si sister na ganun yung naging sistema. So, to make the story short, nagtagumpay siya na makuha niya yung pamilya niya. Dun sa masaya sila ha, nung nasa Pilipinas yung mag-aama niya, everyday, masaya sila na nakakapag-usap, buo yung pamilya niya kahit malayo siya. Hindi niya pinabayaan na masira yung kanyang pamilya. So, naging routine nila yon na umaga, tanghali, anytime, nagkakausap sila dahil sa messenger kapag may problema, nasosolve nila yung problema na yun through messenger. So, dumating na yung oras para makuha niya yung pamilya niya, nakaipon siya, nakuha na niya. Naging masaya sila. Ni-apply niya kaagad ng trabaho yung asawa niyang lalaki, so nakakuha naman kaagad ng trabaho. Yung mga anak naman niya, napa-enroll na rin niya. So, ang akala niya, nakumpleto na yung pamilya niya. Kung tutuusin, buo na yung pamilya niya. 1 year lang ang itinagal nung saya niya na alam niyang buo ang pamilya niya. Yun pala, hindi. Dahil nang makapag-aral ang mga anak, nagkaroon ito ng mga kaibigan, in 1 year time, minsan isang gabi dumating siya, kailangan niya magluto ng dinner. So, nagluto siya ng dinner. Ang alam niya nandiyan yung asawa niya, nasa computer nga lang. Yung anak niya, naririnig din niya, nasa kwarto. So, nagluto na siya. Niyaya niyang kumain ng anak. Ang sagot ng anak, "Mauna ka na, ma. May ginagawa ako, may kausap ako." Yung isa ganun din. Busy siya dahil kausap yung kaibigan. May ibang pinagkakaabalahan na yung mga anak niya. Ang asawa naman, nung tinawag niya, hindi rin mabitawan yung kanyang nilalaro sa computer kasi online game. So, kumain siya mag-isa. Lumipas yung ilang panahon pa na lalong lumalala yung sitwasyon nila na halos nandiyan yung kanyang mga anak. Hindi na sila nagkakakwentuhan. Wala na yung dating saya nung nandun pa sila sa Pilipinas na sa isang salamin lang sila nagkikita para silang malapit, para silang magkasama kahit na malayo, para silang magkasama dahil sa messenger. Naisip niya yon na bakit ganun? Kung kailan malapit na yung mga anak niya nandiyan, yung asawa niya, kung kailan katabi na niya sana, pero parang ang layo, parang wala. Dumarating siya sa bahay kahit naririyan, parang wala pa rin. Kasi mga busy na sila. Yung gadget, sobra yung availability niya, madali siyang kunin. Nagkakaroon ng parang wall dahil sa gadget, dahil sa mga online games, at dahil nga nagkaroon ng nag-iba yung environment ng mga bata, parang nakalimutan nila yung kanilang ina na nagsakripisyo para kunin sila, para makasama sila, para malubos yung kaligayahan sana ng nanay nila, na ang akala nga ng nanay kapag nandito na sila ay mas masaya, mas malapit. Pero ang nangyari pala, para silang buwan sa layo na tinatanaw lang ng nanay dahil hindi niya na nakakausap yung mag-aama niya. Kahit nandiyan lang sa kwarto, busy na.
Marami pang sad story, na halos ayaw na lang pag-usapan ng iba at dinadaan nila ito sa pagngiti, sa pagtawa na parang walang nangyari. Pero parang katulad ng malalaking bahay na 'yan na maganda sa labas, pinturado, may garden. Kung titingnan mo siya sa labas ang ganda-ganda niya, pero hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay na 'yan. So, kung nakaabot ka hanggang dito, baka naman puwedeng hingi ng like mo, subscribe subscribe na rin. Pero hindi kita pipilitin mag-subscribe, it's your choice. Libre lang naman 'yan. So, thank you again. Let's enjoy the ride.
So now you know, even the one of the richest country in the world has broken pavement. Yeah. And dun sa mga naghahangad na makapunta rito, bumisita lang kayo. Mag-tour, mag-travel, not to work. Hindi ko masyadong ini-encourage yung lahat, lalo na ngayon na napakahirap na ng buhay dito. Sa bagay, kahit saan ka naman magpuntang bahagi ng mundo, talagang kapag sinabi mong mahirap, magiging mahirap. Pero pag sinabi mong madali, madali, or wala kang sasabihin, just enjoy lang yung buhay, yun lang yung magaganap. So, pwede naman yun eh. Hangarin lang ninyo, hingiin lang ninyo yung makapag-travel kayo. Mabisita lang ninyo yung mga magagandang lugar. So, dito na lang ninyo panoorin yung mga pangit na lugar na kayang puntahan ng e-bike ko. See you on my next video. Thank you so much for watching. At kung may hintay pa ninyo hanggang dulo na maiakyat ko ang bisikleta hanggang second floor, hindi na nilang ninyo makikita kung paano siya umaakyat kasi nga maliit lang ako. Ang laki ng bisikleta para sa akin. Pero kaya ko siyang buhatin. It's like 35 kilos kapag kasama yung battery. Magaan siya kapag wala yung battery. Mas mabigat kasi yung battery kaysa dun sa bisikleta itself. So, thank you so much. Even hindi ninyo tinatanong, sinabi ko na rin para may idea kayo kung paano ko siya inaakyat hanggang second floor. Binibitbit ko siya. 3 hours din naman niya akong kinarga, so minuto ko rin siyang kakargahin paakyat at magpapahinga din siya. Hindi kasi pwedeng iwan sa baba ang bisikleta. Kasi kung yun ngang tigwa 150 na bike na ordinary ninanakaw, how much more yung ganitong medyo pricey ng konti. So anyway, again, thank you for watching and see you on my next video. Bye!